So tuloy tayo dito sa 3. Kung ano yung gamit ng 6 na adverbs na to. No? Bigyan natin ng isang example to, no? Para klaro lang. Yan lang. So watashi wa Nihongo ga suyoku wakarimasu. So watashi wa Nihongo ga yoku wakarimasu. Pertama, no? Nakakaintindi po ako ng Japanese language ng mabuti. Inilagay dito na yoku wakarimasu. Yung dulo na lang yung nilagay. Yung nakakaintindi ka ng mabuti. Ng watashi wa Nihongo ga yoku wakarimasu. Nakakaintindi po ko ng Japanese language ng mabuti. Pwede rin ganito, no? Si ate po ay nag-aaral ng mabuti ng kanji so kagabi. So yobe, so ani wa so kanji o hyoku so binki shimashita. Yung naka-past tense positive. So yun yung sa yoku. Yung sa daitai naman, no? So watashi wa then hiragana ga so daitai wakarimasu. Medyo nakakaintindi na po ako ng hiragana. Medyo nakakaintindi na po ng hiragana. So watashi wa hiragana ga daitai wakarimasu, no? Inilagay yun. Daitai wakarimasu. Nakakalito nga lang to dito kasi dulo na lang ng sentence yung nilagay. Pwede din ganito, yung almost. Ay almost failed po sa exam. So kahapon. So kino, shikini, so daitai, shippai shimashita. Yan sa taksang. For example, marami po. Ayun sa marami po nga alam na kanji si Mr. Si Mr. Tanaka. Marami pong alam na kanji si Mr. Tanaka. Pwede din ganyan, no? So Tanaka-san wa so kanji ga so takusan wakarimasu. Yan sa past tense positive, for example, marami po ang kinain ko. So kanina, marami po ang kinain ko sa lunch. So hiraguhan o so taksang so tabimashita. Depende sa kung paano mo gamitin yung taksang sa sentence. Anong marami po ang kinain ko sa lunch. Yung sa sukoshi, so kasama dito yung adjective. For example, nakakaintindi po ako ng kaunting kanji. So watashi wa so kanji ga sukoshi wakarimasu. Ayan, isang sukoshi wakarimasu. Nakakaintindi siya ng kaunting kanji. So isang example na. Ito na lang din. Unti lang po ang kinain ko sa lunch. So, hiraguhan ko, sukoshi. So, hiraguhan ko, sukoshi dake tabimashita.
kunti lang po yung kinain ko sa lunch, no? Kasama dito yung ay adjective. For example, no? Ay adjective. So, kyo no tenki wa sokoshi samui desu. Medyo, ano po, medyo malamig po ang panahon. So, ngayong araw, so medyo malamig, so may kaunting lamig. Yung adjective. Pwede rin ganito. Medyo malamig po ang panahon. So, kahapon. So, kino natin kiwa, sokoshi, samukata desu. I-past tense mo na siya. Sa na-adjective. Por example na. Medyo, ano po, medyo mahirap po ang pag-aaral sa Nihongo. So, Nihongo no benkyou wa sokoshi, so taihen desu. So, yung taihen na adjective naman to. Pwede rin ito. Past tense positive. Medyo mahirap po ang exam kahapon. Kino no shiken wa sokoshi. So, i-past tense mo lang ito, no? So, maging desta. Kino no shiken wa sokoshi taihen desta. Medyo mahirap yung exam kahapon. Pag amari, so palaging naka-negative. Yung not very, for example, hindi po ako masyadong nakakaintindi ng English. Yung not very. So, watashi wa so igo ga so amari. So, yung kasunod is naka-negative. Wakarimasen. So, watashi wa igo ga amari wakarimasen. Yan sa past tense sa negative. Si ano po, si Mr. Santos po ay hindi po masyadong nakinig na lang kahapon sa klase. Si Mr. Santos po ay hindi po masyadong nakinig kahapon sa klase. So, kino Santos wa denjou ni so amari so kikimasen desta. So, past tense negative. Yung kikimasen desta. No? Yung sa ay adjective naman sa amari. Hindi po masyadong masarap itong ulam na ito. So, kono ryori wa so amari so oishiku nai desu. So, dapat naka-negative yung adjective. Oishiku nai desu. Pwede ganun. Hindi po masyadong masaya ang party kagabi. So, yobe. So, party wa so amari tanoshiku nakatta desu. So, yobe party wa amari tanoshiku nakatta desu. So, past tense negative na naka-adjective ay adjective na. Yun sa na-adjective, for example, hindi po masyadong maganda. For example, sino yung maganda? Ito lang asawa ko. Hindi po masyadong maganda ang asawa ko. No? So, tsumawa, so amari, so kireja, arimasen. No?
Pwede rin ganyan eh. Pero pwede mo siyang dugtungan. Na ganyan. Dan ga ay istimasu. Sumawa amari kirija arimasen ga ay istimasu. Yung sa past tense negative naman, pulsa mo na. So dati ay hindi po masyadong maganda. So Manila. Hindi masyadong maganda dati yung Manila. So Manila wa, so amari, so kirija arimasen deshita. Yung past tense negative. Yung naka-negative yung adjective. Yan yung sana sa adjective. Yung zenzen, ito naman yun. Kahit kunti, wala. Talagang wala. Ulit sama lang. So, hindi po ako nakakaintindi ng Chinese language. So, kahit kunti. Pag sinasabing zenzen, so kahit kunti, wala talaga. So, tashi wa shugoku go ga so zenzen so wakarimasen. Past tense negative. Pulsa na. Hindi po ako nag-aral. Hindi po ako nag-aral kahapon. So kahit kunti. So kino, so zenzen, so binkishimasen deshita. So kino, zenzen, binkishimasen deshita. Hindi ka nag-aral kahapon kahit kunti. No? Yung ay adjective. Tanang. So ima, so tanaka-san wa, so zenzen, isugashi kunai desu. So hindi po busy si Mr. Tanaka. So ngayon, pag sinasabing zenzen, totally hindi talaga busy si Mr. Tanaka ngayon. Kahit ito na lang din sa past tense. So hindi po busy si Mr. Tanaka kahapon. So kino, Tanaka-san wa zenzen, ito naka-negative. I-negative mo lang din, i-past tense mo lang din yung adjective na naka-negative. Isugashi kunakatta desu. So kino, Tanaka-san wa zenzen, isugashi kunakatta desu. Totally hindi talaga siya busy kahapon. Na adjective bersama. So, na. Hindi po malinis. Una, ang Manila Bay. Bersama na. Hindi po malinis ang Manila Bay. So, Manila Bay wa, so zenzen, so kireja, arimasen. Pag pag zenzen, so totally marumi talaga. Hindi talaga siya malinis. No? Pag naka-past tense negative, kahit ito na lang din. So, hindi po malinis ang Manila Bay. So, dati. So, Manila Bay, Kaliwang Bay. Manila Bay wa, zenzen, so kireja, arimasen deshita. So, yun yung gamit ng Yun yung gamit ng anim na adverbs na to. Diretso na lang kasi dito medyo mahirap intindihin yung yung sa book. So wala nung tanong dito sa 3. Meron din yung mga example kunting example. So dito tayo sa subject 1 kara, subject 2. So kara connect two sentences together to denote a causal relationship. Subject 1 is the reason for subject 2.
We can also state subject to first and add the reason after it. So, ano lang to, pang-connect lang. Yung una, yung karano, ibig lang sabihin niya, dahil. Yung sa baba, ganun din, dahil din. Yung una, so subject 1 is the reason for subject 2. Yung isang klaseng dahil, so add the reason. So for example, no? Mag-taxi na lang po. Pauwi. Dahil umuulan. So amiga, putte maskara, then taxi de karimasu. Ito yung ano, subject 1. Ito yung dahilan bakit mo gagawin to. Yung subject 2. Kaya ka sasakay ng taxi dahil dito, umuulan. Isang example pa na. Ano, Kuro mao kay maskara okani o so tamimasu. So mag-iipon po ako ng pera kasi bibili ako ng sasakyan. Yung subject 1. Ito yung dahilan na bakit mo gagawin to. Bakit ka mag-iipon ng pera dahil dito sa subject 1? Kasi bibili ka ng sasakyan. Yung kara palagi nasa dulo, nasa ano yung gitna. Isang example mo. Mag-aaral po ako ng Japanese language. No? Bakit? Ano yung dahilan? Dahil gusto kong pumunta sa Japan. Ito yung subject 1. Ito yung dahilan bakit mo gagawin to. No? Mag-aaral ka ng Japanese language. No? Yun yung isang gamit na ano, no? Kara, subject 1 is the reason for subject 2. So, nihon ikitai desu kara. So, nihon ikitai desu kara. So, nihongo o benkyou shimasu. No? Kagaya ng example na ito, no? So, jikan ga arimasen kara. Ito yung dahilan. Ito yung subject 1. Kaya hindi mo to gagawin. So, shinbon o yumimasen. So, hindi na daw siya nagbabasa ng newspaper kasi wala na siyang oras. No? Pwede din ganito, no? Yung add the reason. Anong, sasama ka ba bukas sa amin? So, hasta ishi ni ikimasu ka? No, hindi po. So, iye, ikimasen. No? Pag yung sagot mo na to, dinagdagan mo siya ng reason, no? So, doon papasok yung tara. Bersama. Dahil meron po akong gagawin, so bukas. Pag yung sagot mo na tanong, dinagdagan mo siya ng reason, so papasok na yung karadan. So, hasta so yuji ga arimasu kara. Yung sa taas, yung kara nasa gitna ng sentence, pag yung subject 1 is the reason for subject 2. Pag add the reason, yung kara nasa dulo. No? Dahil meron po akong gagawin bukas. No? Isang example mo. Mag-aaral ka pa sa college? Daigaku benkyou shimasu ka? So for example, no? Hindi po. So iye,
Binkyusimasen. Pag yung sagot mo, dinagdagan mo siya ng reason, for example, no? Dahil na wala po kaming pera. So, kaniga, arimasen kara. Dahil wala silang pera. Isang example pa na sa other reason. Kaya na, ano, ayan, magandang example yan. Kumakain ka ba ng, sashimi? Sashimi o. So, tabimasu ka? So, iye. So, tabimasen. No, hindi po. For example, no? So, kirai desu kara. Dahil dislike ko po ang sashimi. Dahil ayaw niyo ng sashimi. So, yan yung ibig sabihin dito ng, ng dalawang dahil. Subject 1 is the reason for subject 2. Then, at saka yung other reason. For example pala nyo. Mayasa shinbun no yumimasu ka? Nagbabasa ka ba ng newspaper tuwing umaga? So, iye, yumimasen. No, hindi po. Bakit? Jikan ga arimasen kara. Dahil wala na akong oras. No? So, wala nang tanong isa yung bang. So, ito yung pinakalas dito sa gubang. Yung doste. So, the interrogative doste is used to as a reason. The answer needs kara at the end. Pag yung tanong na doste, yung gagamitin mo, so palaging may kara, yung sagot. Kasi ibig sabihin ng doste, so bakit? Isa sa mga interrogative. So, ibig sabihin ng kara naman yung dahil. Pag yung tanong nakadoste, so yung sagot mo palaging may kara. Kahit ilagay natin sa Tagalog. Pag bakit, so yung sagot doon, dahil. No? Yan ang example na. Bakit ka nag-absent kahapon sa company? So, kino, unang doste. Doste, kino. So, kaisya o yasumimasta ka? Bakit ka nag-absent kahapon sa company? Doste, kino, kaisya o yasumimasta ka? For example na. Kasi, o dahil, o kasi, so nilagnat pa ako kahapon. So, kino, sunitsu ga arimasta kara. Palaging may kara sa dulo. So, kinonitsu ga arimasta kara. Magkasama eh. Parang magkasama. Palagi magkasama. Isang example pa niyo. Bakit ka na-late? So, doste okorimasta ka? For example, no? Dahil tanghali na ako nagising. So, palagi magkasama ng bakit at saka dahil. So, nibushimasta ka. So, nibushimasta ka dahil tanghali na ako nagising. No? Isang example pa niyo. Para klaro lang to. Bakit hindi ka dumating sa meeting kaninang umaga? Ba't hindi ka dumating sa meeting kaninang umaga? So, doste kisa so kai gini kimasen deshita ka? For example, no?
Dahil sumakit po ang tiyan ko. So una kaga, so itakatta desu. Itakatta desu kara. So nakaga itakatta desu kara. Dahil sumakit po yung tiyan ko. Kahit hindi lang ako pumunta sa meeting. No? So yun yung ano dito sa doste, palaging may kara yung sagot mo. And the answer needs kara at the end. Pwede din ganito, no? The questions doste discuss also used to ask that the reason for what the other person has said. Yung doste, doon sa una, nasa unahan yung doste, no? Pero dito yung doste, palaging nasa dulo. Mag-stop ka daw sa trabaho. Bakit? Yung ano, yung mag-stop ka daw sa trabaho. Yung sinabi ng ibang tao. So sigoto, yamimasu ne. So doste desu ka? So for example, no? Dahil pupunta na po ako sa Japan. No? So nihon nihon mo ikimasu kara. Pwede nga na. Umiyak ka. Ano. Umiyak ka daw kanina. Dapat yung sinabi ng ibang tao, no? Umiyak ka daw kanina. Bakit? Sasaki, naita desu ne. Doste desu ka? Kasi hindi po ako na-select sa interview. O sa ganyan, no? So, minsetsu ni so, irabi na katta desu kara. So, minsetsu ni irabi na katta desu kara. Dahil hindi po ako na-select sa interview. Kahit umiyak na lang ako. So, yun yung ano dito na pinakalas dito sa 9. Send ko lang din na. So, dalawa i-check natin bukas, yung 8 at saka yung 9. So, yung 1, so lagyan mo lang siya ng particle. Merong blanco dito na bawal mo lagyan ng particle. Ilagay mo lang yung X. Pag yung blanco na yun, bawal lagyan ng particle. Sorry. Yung sa nibang, pili ka lang dun sa tatlo. Choices lang. Yung sa sangbang, so usapan to sa telepono. I-analyze mo lang yung takbo ng usapan nila. Kung ano yung kasunod na sasabihin niya. Pili lang ng sagot dito. So yung sa bang, ito naman subject 1 is the reason for subject 2. So kaya ng kudo mo no tanjubi desu kara, kaya ako kairimasu. Dahil birthday ng anak ko, ay uwi ako ng maaga. So dito sa 5, sagutan mo lang siya. Ito nakadoste. So the answer needs kara at the end.
palaging may kara sa dulo. Yung 4 at saka 5, andun yung sagot. Ilagay mo yung tanong na nakaduste. Yung saro ko bang? Interrogative lang. Yung saro ko bang? Yung sana na bang? So, replyan mo lang siya. Yung saka, nagaskiris ka. Gusto mo ba ng isda? Asano bang? Yoji garimasu ka? Meron ka bang gagawin bukas ng gabi? Wakuso garimasu ka? Meron ka bang fax machine? O deuste, nihon ni kimasta ka? So, ba't ka pumunta ng Japan? Ano yung dahilan? Meron palang bagong pasok yung first time lang, ngayon lang. So, yung Samuda Ichi sa listening, kung ano yung tanong, yun yung isusulat niyo. Huwag mo siyang replyan. Yung sa Nibang, parang true or false lang. Pag tama, so lagyan mo siya ng bilog, yung Mari. Pag mali, so yun yung Batsu, yung X. No? So kung medyo hindi pa naintindihan yung discussion, no? So review na lang din. May recording naman eh. At saka yung notes. Okay. So tayo na din, mag-ratings na lang din tayo. Okay. So domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita. So mataas na ingat po. Salamat po. Yung passing is yung kalahati lang. So kalahati sa score.